Sa ibang balita, nauwi sa disgrasya ang gimmick ng magkakaanak sa Antipolo City sa Rizal. Patay ang isang pastor matapos mabagsakan ng bakal sa pinuntahan nilang zipline ride. By Saksi Exclusive, si Emil Sumangil. Dinig pa ang tawanan ng mga lumalambitin sa zipline na ito sa videong kuha ng isa nilang kasama na nasa jump-off point. Pero kasunod ng pagtawid ng babaeng ito, naganap ang disgrasya. Ang bakal kasing counterweight o steel stopper ng zipline na kusa talagang bumabagsak sa sandaling malapit na sa landing area ang nakasakay sa zipline para kontrahin ang puwersa nito. Tumama sa isa nilang kasamang nakatayo malapit sa landing area at nooy kumukuha ng litrato. Agad na binawian ang buhay sa ospital ang 53 anyos na si Loreto Manjares, isang pastor. Hanggang sa kanyang libing kanina, hustisya ang sigaw ng kanyang mga naulila. Desidido raw silang ituloy ang paghahain ng reklamo laban sa Sun Valley Estates na nagmamay-ari ng property kung saan naganap ang disgrasya at operator din ng zipline. Ni hindi raw kasi nagparamdam ang kumpanya kasunod ng disgrasya. Yung 3 kong babae at 2 kong lalaki, wala po talaga silang alam sa buhay dahil ang tatay lahat ang gumagawa. Kaya sa ngayon hindi pa nga ako makapag-isip dahil shock ako dahil malakas ito eh. Pero sa kanilang pahayag sa Antipolo Police, iginit daw ng ilang zipline personnel na inabisuhan nila ang pastor na delikado ang pwesto kung saan siya noon kumukuha ng litrato. Pinabulaanan nito ng mga kasama ni Manjares. Hindi raw sila binalaan at wala ring restricted area signage sa lugar. Sakaling man totoo na sinabihan nila yung aming kapatid na umalis, hindi naman po yan yung matigas ang ulo. Kung sinasabihan siya, yung tutupad siya. Yung naganap na insidente ay sinasabing dito nangyari sa loob ng Sun Valley Subdivision dito pa rin sa lungsod ng Antipolo. Minarapat ng GMA News na tangkaing pumasok dito sa private property para kunan ng pahayag yung mga inirereklamo. Pero hindi kami pinahintulutang makapasok ng security at pinapunta na lang sa head office ng Sun Valley Estate sa Cainta. So, kung ngayon hindi kami pwedeng makapasok dyan, wala kami pwedeng makausap. Wala po sir, hindi, yun ang order po sa amin sir. Ang mga opisyal naman ng kumpanya, bagamat hindi nagpakuha sa kamera, sinabi sa akin, pinag-uusapan na ang aksidente ng kanilang mga abogado. May permit naman mula sa City Hall ang zipline pero sususpindihin muna ng lungsod ang operasyon ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa supervisor ng isa ring zipline sa Quezon City, bawal daw talagang tambayan ng tao ang ilalim ng zipline. Bukod sa stopper, pwede ring tamaan ang nakatayo roon ng taong nagzizipline. Araw-araw po kami nag-checking yan kasi buhay po ng tao nakataya dyan, hindi po basta-basta. Emil Sumangil ang inyo, saksi!